Ngayon pong araw na ito ay sumapit na naman ang mga mahal na araw. Amen? At alam ko pong excited po ang iba sa napakahabang weekend. Amen po ba? Amen. So yung iba parang gusto pang magtrabaho this week, pero yung iba, isa lang ang nasasabik sa very, very long weekend ngayon pong mahal na araw. Sumapit na naman po ang mahal na araw kung kailan muling ginugunita po natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. At natutuwa po ba kayo na sa hapong ito, nagsama-sama tayo as redeemed people of God? Amen? Pumalakpak po ang hindi nakikinig sa akin. Ayan. Praise the Lord. Sa oras pong ito ay napakaganda na sa panahon pong ito, proper lang po na balikan natin ang krus ng Kalbaryo. Amen? Ang tanong, ang pinaka-recurring question sa atin na babalikan natin, paulit-ulit na lang ang mensahe ng krus tuwing magmamahal na araw. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na nating narinig. Ang tanong sa atin ngayong hapon na ito, at maaari nating pwedeng itanong, ano ang meron sa krus? Sabihin mo nga sa katabi mo, ano ang meron sa krus? Yan po ang iiwanan ko pong tanong sa ating lahat sa hapon na ito upang pagnilayan natin ang natapos na gawain ng Panginoong Hesukristo. Bakit ba kailangan nating balik-tanawan? Bakit ba dapat nating alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus? Mamaya po, tayo po ay magpapartake ng communion. At alalahanin natin ang natapos sa gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kung titignan po natin sa ating paligid dito po sa Pilipinas, kung saan-saan po tayo makakakita ng krus. Amen? Tignan mo yung katabi mo kung may suot-suot siyang pendant na krus. Ayan. So, makikita natin, madalas nakasabit pa sa sasakyan ang krus. Nakadisplay sa sasakyan. Bahagi minsan ng mga altar sa bahay. Sabi daw ng mga iba na mahilig sa pamahiin, kailangan may krus tayo para hindi pumasok ang masasamang espiritu sa bahay natin. Minsan sa mga horror movies sa Pilipino, anong ginagawa sa krus? Ito daw ay panakot sa mga vampira, aswang, white lady. Para daw hindi kayo puntahan ng mga multo. Bahagi ng dingding ng bahay, bahagi ng dingding ng classroom, bahagi ng dingding ng ospital. Ito ay madalas na kinikwintas nga natin at maaaring sa mga sementeryo palatandaan ng isang yumao na. O pangkaraniwan nating nakikita palatandaan ng isang simbahan. Kaya dito sa atin meron tayong krus sa likod. Pag tinignan po natin ang kasaysayan ng cross, tignan natin. The death of the Lord, marami nagsasabi the death of the Lord Jesus was the most monstrous crime ever committed in this planet Earth. Bakit po? Sa panahon po ng Imperyong Romano sa buong Israel, nang sila'y sinakop, pinaka-horrible way po na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Ilang oras ka nitong pahihirapan, hindi ka makakahinga hanggang sa maubos ang iyong hininga, maubos ang iyong dugo. There are scholars na nagsasabi po that Jesus was already naked in the cross to magnify, to intensify the shame and to magnify indignity. Ito po ang pinakanakakahiyang pamamaraan ng pagkamatay. The Romans perfected the crucifixion as a form of torture. Capital punishment that was designed to produce a slow death with maximum pain and suffering. Unti-unti kang papatayin pero napaka-horrible ng iyong pagkamatay. Sabi ni Origen, isa po sa mga church fathers, tinuterm niya ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo as mors turpissima crucis or the most horrible way to die. Kung sa kapanahunan po natin ia-apply ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo, ito ay parusang bitay. Ito'y lethal injection. Pero mas nakakahiya ang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. At makikita natin dito, sabi ni Jürgen Moltmann, the cross is the foundation of the criterion of true Christian theology. Hindi tayo pwede magkaroon ng isang pananampalataya na hindi natin babalik-tanawan ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Our theology is always centered on the finished work
of Jesus in the cross of Calvary. Kaya maraming mga iglesia ang nagsasabi na, hindi, pinako sa krus, pero kailangan mo magpamiyembro sa amin para ikaw ay maligtas. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 19, verse 30, tetelestai, natapos na, it is already finished. Tapos na ang gawain ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka magtataka, pupunta ka ng Pampanga, may mga nagpapapako sa krus, nagpapakasakit sa krus. Bakit? Hindi nila nauunawaan ng malinaw ano ang natapos na gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Maaaring para sa atin, ilang beses na natin narinig ang kapahayagan tungkol sa krus, pero napakaganda pong balik-balikan natin ang kapahayagang ito. Bakit po? The preaching of the cross may be historical and theological in its sense, but it is more personal. The teaching of the cross, wala pong katuruan na hindi pa pwedeng hipuin ng isang tao maliban sa katuruan tungkol sa pagpapakasakit ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. While making this preaching, napaka-personal po ng encounter ko po sa Panginoon. Ilang linggo ko na itong pinagninilay-nilayan simula nang sinabi ko kay Pastora Cora na ito ang aking magiging topic. At kahit pa ulit-ulit mong balikan ang katuruan sa krus, hihipuin nito anumang aspeto ng buhay mo na nangangailangan ng paghipo sa oras na ito. Maaaring dumating ka dito, hindi ko alam ang sitwasyon mo sa buhay, pero nais kong sabihin sa iyo ito, maaaring hipuin ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, anuman ang sitwasyon mo sa buhay ngayon. Maaaring nanonood ka ngayon at may problema ang iyong pamilya, pinagdadaanan ng pagsubok, maaari kang hipuin ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa oras na ito? Bakit po ba personal ang pagkakaturo sa krus? Maaaring pwede na nating napakinggan na natin lahat ng katuruan, pero kapag ito pa rin ang ating pinag-uusapan, hinihipo ng Diyos ang ating mga puso. Ang panalangin ko po sa ating ngayong hapon na ito, hipuin tayo muli ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayong oras na ito, umupo tayo sa paanan ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Tignan natin siya, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay para sa iyo at para sa akin. Sabi ni Christopher J.H. Wright, isang missiologist and theologian, the redemptive work of God through the cross is a good news, isang magandang balita for every area of life touched by sins, which means every area of life. Walang lalampasan na bahagi ng buhay mo ang maaaring hipuin ng Diyos sa oras na ito. Ang panalangin ko po sa ating lahat, huwag nating hayaan na lumipas ang sandaling na ito na hindi hinihipo ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo anumang aspeto ng buhay mo na nais mong ilagay sa paanan ng kanyang krus. Ngayong oras na ito, ilagay natin anuman ang sitwasyon natin sa paanan ng krus at tignan natin ang natapos na gawain ng Panginoong Hesukristo. Para sa ating mga Kristiyano, ang tanong muli, ano ang meron sa krus? Unang Korinto, Kabanatang 1, talatang 18, sinasabi doon, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga iniligtas. Maaaring ang krus ay 2 pirasong kahoy na pinagdugtong at maaaring simbolo lamang ito ng pagkamatay ng pagbitay, pero sa ating mga niligtas ng Panginoong Hesus, ito ang kapangyarihan ng Diyos. May kapangyarihan ito upang anumang bahagi ng buhay mo ay hipuin ng krus ng Kalbaryo. Ano ang unang makikita natin sa krus ng Kalbaryo? Unang-una, katubusan sa ating mga kasalanan. Kolosas 1, talatang 13 hanggang 14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sino dito sa oras na ito ang nagsasabing, ikaw, ako, kailangan ko ng katubusan ng Diyos. Kailangan ko ng katubusan sa aking kasalanan.
Ang magandang balita, tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang ilipat tayo sa kadiliman patungo sa liwanag ng Diyos. Bakit? Sapagkat nagkasala ang ating unang magulang na si Adan at si Eva at simula noon, nahiwalay tayo sa ating relasyon sa Diyos. At hindi tayo maaaring makalapit sa Diyos sapagkat siya'y banal. At anumang uri ng kasalanan, sa kanyang kabanalan, ang kaparusahan ay kamatayan. Ngunit dumating ang Panginoong Hesus, sinabi sa ikalawang Timoteo, talatang 2, talatang 5 hanggang 6, sapagkat iisang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa ating at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito'y pinatunayan sa takdang panahon. At ano ang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan na ipinataw kay Kristo? Ang kanyang dugo. Bakit? Sapagkat ang kanyang dugo ay walang pagkakasala. Taon-taon, ang mga Hudyo ay nag-aalay ng isang tupa na walang sakit, walang kapansanan, upang ang kanilang mga kasalanan ay mapatawad at malinis. Ngunit ang Panginoong Hesukristo sa kanyang dugo, sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 18 hanggang 19, sinasabi dito, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang kordero na walang batik at walang kapansanan. Kaya si Juan, sinabi niya nang makita ang Panginoong Hesukristo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ang kordero na maaari makapagbayad ng ating mga kasalanan. Ginawa niya ito doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo at para sa akin. Tayo ang dapat nakapako doon. Tayo ang dapat nangangailangan ng katubusan. Ngunit si Jesus ay pumunta sa krus, nagpakasakit, namatay, inalay ang kanyang dugo para linisin tayo sa lahat ng uri ng ating mga pagkakasala. Bakit? Roma, kabanatang 3, talatang 22 hanggang 24. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumampalataya kay Kristo. Maaaring pumasok tayo sa iba't ibang uri ng mga relihiyon. Pero ang tanong, ikaw ba ay nahugasan na ng banal na dugo ni Jesus sa iyong mga kasalanan? Maaaring pinasok mo na lahat ng uri ng relihiyon. Maaaring ikaw, sa oras na ito, narinig mo na ang lahat ng mensahe tungkol sa pagliligtas ng Panginoon, ngunit wala pa rin itong kibot sa iyong puso. Ang tanong, nanalig ka na ba sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus? Pinawalang sala tayo ng Diyos. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng at tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At namili ba ang Diyos? Sinabi niya maging Hudyo o Hintil man ay maaaring makatanggap ng kaligtasan mula sa natapos na gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit daw? Talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang kwento. Ang mga Hudyo, paulit-ulit taon-taon, iniaalay ang isang tupa na walang kapansanan, walang sakit. Ngunit hindi ito sapat upang bayaran ang ating mga kasalanan. Talatang 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpalaya sa kanya. Hindi mo maiintindihan ang lundo ng pagpapalaya kung hindi ka pa nakulong minsan. Para sa isang taong nakulong dahil sa isang krimen, ang paglaya ay isang napakagandang experience. Isang napakagandang pagkakataon sa kanyang buhay sapagkat siya ay nagkasala at
at siya'y nakulong. At dahil may nagbayad ng piyansa niya o dahil natapos niya ang kanyang parol, siya ay nakalaya mula sa piitan. Ganon din tayo. Tayo ay nakakulong sa bilangguan ng kasalanan. Ngunit sa sandaling ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tayong nakapiit sa bilangguan ng kasalanan at hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan, ay pinalaya. Bakit? Sapagkat kinuha ni Kristo ang ating pagkakasala. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, ang matagal na problema natin sa kasalanan ay ganap niyang tinubos. Binayaran ni Jesus ang ating pagkakautang sa kasalanan at tinubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kolosas, Kabanatang 2, talatang 13 hanggang 14. Ano ang ating sitwasyon bago tayo dumating sa kaligtasan ng Panginoon? Sabi dito, kayong dating patay sa kasalanan. Ano tayo? Tayo'y patay sa kasalanan. At hindi kailanman tayo makakaabot sa pamantayan ng Panginoon sapagkat tayo'y makasalanan. Kayo mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos kasama si Kristo. Ano ang kanyang ginawa? Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. At ano pa? Pinawalang bisa niya ang lahat ng naisusulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat. Pinawi niya ang lahat nang ipako siya sa krus. Ano ang meron sa krus? Una, katubusan sa ating mga kasalanan. Kalawa, ano ang meron sa krus? Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kolosas 1, Kabanatang 13 hanggang 14. Inligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng minamahal niyang anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sino dito ang nagsasabing, ako kailangan ko ng kapatawaran ng Diyos? Ano mang gawin natin na mabubuting gawa ay hindi sapat para patawarin tayo ng Diyos. Ipinadala niya ang Panginoong Hesus upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa krus ng Kalbaryo, sa Lucas, Kabanatang 23, talatang 13 hanggang 14, sinabi ng Panginoong Hesus, pagdating nila sa lugar na tinatawag na bungo, ipinako sila sa krus. At ang dalawang kriminal, tignan po natin sa oras na ito, kayo po'y umupo sa paanan ng krus at panoorin po ninyo ang tagpong ito. Ang isa sa kanila ay sa kanan, ang isa ay sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sabi ng mga dalubhasa po sa Biblia, ang katagang ito ay hindi dahil tinatanggal ni Jesus ang responsibilidad niya sa pagpapapako sa kanya ng mga Hudyo. Ngunit, ipinakita nito na hindi nila lubos na nauunawaan ano ang kanilang ginawa. Sapagkat ang pinahako nila ay hindi basta-bastang kriminal. Ang pinahako nila ay isang banal at matuwid na Diyos. At bakit kailangan siyang ipako? Bakit kailangan ng kanyang dugo? Hebreo, Kabanatang 9, talatang 12. Ang sabi doon, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan, kundi sa pamamagitan ng dugo. Sa panahon ng mga Hudyo, kailangan nila ng dugo ng isang tupa na malinis, walang karamdaman. Ngunit sa krus ng Kalbaryo, nandoon ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, walang kasalanan. Sabi ng 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, dahil sa iyo at sa akin, siya'y itinuring na makasalanan
upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Laging sinasabi, idinagan sa Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan ng mundo. Kaya sa oras na iyon, ang Diyos Ama sa langit hindi makita ang kanyang bugtong na anak at pinakamamahal na anak sapagkat nakikita niya ang kasalanan ng buong mundo. Dagan-dagan sa Panginoong Hesus upang tayong lahat ay magkaroon ng isang relasyon sa ating Diyos Ama sa langit. Ano ang meron sa krus? Ikatlo, kalayaan mula sa tanikala ng ating kasalanan. Kolosas 1, talatang 13 hanggang 14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sino dito ang nagsasabi ngayong hapon, ako'y pinalaya ng Panginoon sa lahat ng aking mga kasalanan? Salamat po sa 15. Sino dito ang nagsasabi ngayong hapon, kayo'y pinalaya ng Panginoong Hesus sa lahat ng inyong mga kasalanan? Sa krus ng Kalbaryo, makikita po natin na tayo ay pinalaya ng Panginoong Hesus sa tanikala ng kasalanan. At anong nadadala ng kasalanan bukod sa kamatayan? Kahihiyan. Roma, kabanatang 6, talatang 22 hanggang 23. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Ano ang binubunga sa atin ng ating pagkakalaya sa kasalanan? Bunga nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Binayaran ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. Pumalakpak po ang lahat ng pinalaya ng ating Panginoong Hesus sa oras na ito. Sabi sa Tito, kabanatang 2, talatang 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Anong dahilan? Bakit tayo pinalaya ng Panginoon? Upang tayong lahat hindi na patuloy na magkasala, kundi paglingkuran siya, mahalin, at ibigay ang lahat-lahat sa atin. Yan ang dahilan. Ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay hindi dahilan upang patuloy tayong magkasala at gumawa pa ng pagkakasala at gumawa pa ng pagkakasala. Ito ay nagiging dahilan upang tanggapin natin ang biyaya na mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ika-4, ano ang meron sa krus? Mayroon tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kanina tayo'y tinubos. Pinalaya. Ngayon tayo'y niligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan. Sinong nagsasabi dito na gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Amen. Salamat po sa isa. Anong sabi ng Biblia? Paborito nating sabihin ito, 1 kabanatang 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Makakamtan lamang natin ang buhay na walang hanggan hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi dahil sa ating posisyon, hindi dahil sa ating yaman, kung hindi dahil sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong, ikaw ba ay naniwala na? Ikaw ba ay naniwala na sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo?
Amen. Para sa mga hindi pa, ang Panginoong Jesus, tignan mo sa krus ng Kalbaryo, yan ang kanyang natapos na gawain para sa iyo at para sa akin. Makakamtan lamang natin ang buhay na walang hanggan dahil sa natapos na gawain ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ay namatay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus sa kanyang biyaya na ibinigay sa atin ngayong hapon na ito. Efeso 2, Kabanatang 8 hanggang 9. Ano daw ang pagliligtas ng Panginoong Jesus? Ito'y kagandahang loob. Sabihin natin, kagandahang loob. Sabihin natin, biyaya. Para sa isang tao na nagkasala, ang salitang biyaya ay isang napakalaking salita kapag natanggap niya ang buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Iniligtas ba tayo dahil sa ating mga gawa? Hindi, ito isang kagandahan ng loob ng Diyos. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kahit anong gawin natin, maglakad tayo paluhod mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar, mamanata tayo, at kung ano-anong simbahan ang puntahan natin, hindi tayo kailanman maliligtas. Ito'y dahil lamang sa kahabagan ng Diyos. Kahit anong uri ng pag-aalay ang iyong gawin, ibigay mo man ang iyong buong kayamanan sa simbahan, hindi nito mabibili ang iyong kaligtasan. Ito'y posible lamang dahil sa biyaya, kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. At ano ang bunga ng pagkatanggap natin ng biyaya? Tayo ay maglilingkod. Tayo ay gagawa ng mabubuting gawa. Kung noon gumagawa tayo ng mabubuting gawa para maligtas, ngayon tayo na naligtas ay gumagawa ng mabubuting gawa. Hindi dahil nais nating bilhin ang ating kaligtasan, ngunit dahil tayo ay iniligtas. At higit pa sa ating mga buhay ang pwede nating ibigay sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang hamon sa ating ngayon nakatanggap ng biyaya, itatago mo ba ang biyaya na yan? O hahayaan mong ang buhay mo na tinubos ng Panginoong Yesus ay ipapagamit mo sa Kanya? Yaman din lamang na tinubos tayo ng Panginoong Yesus. Tayo'y magpagamit. Sabi nga sa port area, tayo'y sumunod nang walang pagrereklamo sa Panginoong Yesus. Sapagkat nagreklamo ba ang Panginoong Yesus na siya'y napako sa krus ng Kalbaryo para sa atin? Hindi! Sinumbatan niya ba tayo dahil dito sa aking ginawa sa krus ng Kalbaryo, paglingkuran mo ako? Hindi. Ito ay biyaya ng Diyos. Kaya sa bawat pagkakataon na naglilingkod tayo, tanggapin natin ang biyaya ng Diyos, nasapin natin ang biyaya ng Diyos, maglingkod tayo ng buong puso, buong galak sa Diyos. Sapagkat binigyan niya tayo ng biyaya upang tayo makapaglingkod. Hindi tayo karapat-dapat maglingkod, mga kapatid. Ito'y biyaya lamang ng Diyos. Kaya walang dapat sino man ang magsumbat sa Panginoong Diyos na siya'y pinaglilingkuran mo dahil utang na loob mo ang iyong lakas, ang iyong kayamanan, ang iyong buhay sa Kanya. Ngayon ba nakikita na natin kung gaano ang lalim ng pagpapakasakit ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin? Ikalima, para po sa lahat ng nasa ospital ngayon o may sakit at karamdaman, ano ang meron sa krus? Matatagpuan natin ang kagalingan sa ating mga sakit, hindi lamang sakit, kundi mga sakit at karamdaman. Isayas, Kabanatang 53, talatang 4 hanggang 5. Tunay ngang inalis niya ang ating kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Uulitin ko po, para sa lahat ng nanonood ngayon o nandito na may dinadaanan sa sakit at karamdaman, nawa hipuin ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo ang kalagayan mo ngayon. Pinagaling niya ang ating karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan,
siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling. Tanggapin po ninyo itong salitang ito para po sa lahat ng mayroong iniindang karamdaman o meron kayong kamag-anak na may sakit. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. Hindi lamang namatay ang Panginoong Hesus para tayo iligtas sa kasalanan. Siya'y namatay para tayo ay makatanggap ng kagalingan. Saan? Sa ating mga sakit at karamdaman. Pag tinignan po natin, 39 po ang latay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng mga siyentipiko, mga doktor, ito daw po ay tinanggap niya upang tayo ay makatanggap ng kagalingan. Pinapakita lamang po nito ang 39 na mga karamdaman. At sa bawat latay na iyon, pinagaling ni Jesus ang ating karamdaman. Kung nangangailangan ka ngayon ng kagalingan, pisikal, sa iyong mga sa sakit ng iyong kalooban, ngayong oras ito, pinagagaling ka ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ng isang Japanese writer, Kazuo Kitamori, God is the wounded Lord, having pain in itself. Ngayon punta tayo, hindi sa pisikal na karamdaman, hindi sa pisikal na sakit, kung hindi sa mga sakit ng ating kalooban. Maaaring pumunta kayo dito, hindi ko po alam anumang sakit ang inyong dinadala. Pero sabi ng mga Bible scholars, kaya ang Panginoong Hesus nagpakasakit para maintindihan niya at sabihin sa inyo na siya ay nagpapakasakit para sa inyo. Na ang sakit mo ay sakit ko din. Ang pagkabasag mo ay pagkabasag ko din. Ang pagkawasak mo ay pagkawasak ko din. Ang depression mo, depression ko din. God is the wounded Lord. Ang sugat mo ay sugat ko din. Ang sugat ng iyong kalooban, sugat ko din. Tignan mo ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Dala-dala niya ang sugat ng iyong nakaraan. Dala-dala niya ang sugat sa mga taong nanakit sa iyo. Dala-dala niya ang sugat simula pagkabata ka hanggang sa kasulukuyan. Hindi mo ba ibibigay ang mga sugat na yan sa harapan ng ating Panginoon para makatanggap ka ng kagalingan sa oras na ito? Maaring winasak ang iyong nakaraan ng kaaway at nagbigay ito ng malaking latay sa iyong pangangatawan. Ngunit sa krus ng Kalbaryo, nandoon ang kagalingan ng ating kalooban. Sapagkat ang Panginoong Hesus, nasaktan ng kanyang kalooban para sa ating mga kasalanan. Ang sakit na meron ka sa oras na ito sa iyong kalooban ay sakit din na tinatanggap ng Panginoong Hesus. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Sapagkat may Diyos na tumatanggap ng sakit ng iyong kalooban at hayaan mong yakapin Kanya. Upang sa ganon, makatanggap ka ng kabuuan ng iyong kalooban. Pang-anim, ano ang meron sa krus? Mayroon tayong kabuuan at kahulugan sa ating buhay. Ang buhay natin napatapon, papuntang impyerno, walang kahulugan, walang saysay, nagkaroon ng saysay. Nagkaroon ng kahulugan sa pamamagitan ng krus ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni Billy Graham, the cross is the way of salvation. And the cross gives a new purpose to life. Tingnan natin ang halimbawa ng Apostol Pablo. Siya noon ay isang, sinasabi niya sa Pilipos Kabanatang 3, estudyante din Gamaliel. Maraming nalalaman at handa siyang pumatay para lamang sa kanyang pananampalataya. Ngunit minsan binago siya ng Panginoong Hesukristo. Sa Gawa Kabanatang 9 at nagkaroon ng bagong saysay ang kanyang buhay.
Naghahanap ka ba ng saysay sa iyong buhay? Tingnan mo ang krus. Si Jesus ay namatay para bigyan ka ng saysay sa iyong buhay. Naghahanap ka ng purpose? Naghahanap ka ng meaning ng buhay mo? Tingnan mo ang Panginoong Jesus. Namatay siya para bigyan ng saysay at kabuuan ng iyong buhay. Pilipos, Kabanatang 3, talatang 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Biruin ninyo, alam na niya ang buong kautusan. Sinulat niya ang halos kalahati ng bagong tipan. Ang sabi niya, gusto ko pang makilala ang Panginoong Jesus ng lubusan. Gusto ko pang maging malalim ang aming relasyon sa isa't isa. At ano pa ang kanyang ginawa? Para maranasan ang kanyang kapangyarihan, ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad sa kanyang kamatayan. Nahihirapan ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? Bumalik ka sa krus. Uulitin ko ulit, nagreklamo ba ang Panginoong Jesus nang siya ay nasa krus? Hindi siya nagreklamo para iligtas tayo. Yaman din lamang ibigay natin ang bawat tuwa, ang bawat sakit, ang bawat paghihirap natin sa paglilingkod sa Kanya. Ang bawat paghihirap na dinadanas natin, hinigitan pa yan ng Panginoong Jesus. Ano mang paghihirap ang maaari mong sabihin at ilista sa akin sa oras na ito, hindi niyan kayang pantayan ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Napapagod ka ba sa paglilingkod? Nariyan ang krus. Kitain mo ang Panginoong Jesus. Hayaan mong hipuin niya ang pagod mong katawan, ang pagod mong damdamin. Galatia, Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 20. Sinabi ni Pablo, ako'y namatay na sa kautusan. Sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayoy mabuhay para sa Panginoong Diyos. Ang tanong, tayo bang lahat na tinubos ay pinipili nating mamuhay para sa Panginoong Diyos? Iiwanan ko pong tanong yan. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kung titignan at mamasdan natin po ang krus ng Kalbaryo, tayo po'y kanyang babaguhin, bibigyang saysay. Sinabi ni Billy Graham, once you have been to the cross, you will never be the same. Sa oras na ito, bago po tayo magtapos, tignan natin ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nakita mo na ba ang saysay ng iyong buhay? Natanggap mo na ba ang kagalingan, pisikal, spiritual, ng iyong kalooban? Tinanggap mo na ba ang kanyang kaligtasan para sa iyo at para sa akin? Panghuli, ano ang meron sa krus? Meron tayong katagumpayan. Sabihin mo nga, ikay mapagtagumpay kay Jesus. Unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo para saan? Para tayo'y hindi na mamuhay na talunan. Kaya iniisip natin minsan, hindi ko kaya itong gawin. Hindi yan ang nais sa pag-iisip sa iyo ng Panginoong Hesus. Mahirap lamang ako. Ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo nagdanas ng hirap. Parang ikaw at ako tubusin
sa tanikala ng kahirapan. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang mamuhay na talunan. Hindi tayo kailanman kinaloob ng Diyos na maging talunan. Kinaloob ng Diyos na tayo'y maging mapagtagumpay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kalawang Korinto, Kabanatang 2, Talatang 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan naming ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakakilala sa Kanya. Tayo ay kasama ng Diyos saan? Sa parada ng tagumpay. Hindi kailanman tayo talunan. Tayo'y mapagtagumpay kay Jesus. Pumalakpak po lahat ng mapagtagumpay sa oras na ito. Roma, Kabanatang 8, Talatang 37, hindi, ngunit sa lahat ng mga ito, tayo'y magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sabi ni Billy Graham, sin was conquered on the cross. Christ's death is the foundation of our hope. Ito din ang pundasyon ng ating tagumpay. The promise of our triumph. Ang krus, bagamat naging simbolo ng kamatayan, ng kaparusahan, naging simbolo ng katagumpayan ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat hindi kailanman napako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay at muling nabuhay, ginapi niya ang kamatayan. Kaya tayo ay mapagtagumpay na sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Yung malakas pa po dyan, yung palakpak po ng matagumpay sa ating Panginoong Hesus. Thank you, Jesus, for the victory you have given us. Tingnan po ninyo ang krus sa oras na ito. Ano po ang inyong nakikita? Nawa sa tuwing makikita po natin ang krus ng Kalbaryo, hindi lamang ito nagiging ordinaryong palatandaan. Hindi lamang ito isang palamuti. Maging paalala po ito nawa ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Sa oras na ito, nasa paanan tayo ulit ng krus. Nakakita natin ang Panginoong Hesus na kabayubay. Anong gusto mong ibigay sa Kanya? Anong gusto mong ihain sa Kanya? Ano ang gusto mong idulog sa Kanya sa oras na ito? Manahimik po tayo sandali at damhin natin ang mayamang presensya ng Diyos sa ating buhay sa oras. Hayaan niyo pong hipuin tayo ng Panginoong Hesus. Pigit po natin ang ating mga mata, yuko po natin ang ating mga ulo. Lagay po natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Damhin po natin ang mayamang presensya ng Diyos. The anointing is here. The Holy Spirit is here. See Jesus at the cross. Tignan po ang Panginoong Jesus sa krus. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Sa Juan, Kabanatang 11, Talatang 30, naganap na. Anong ibibigay mo sa Kanya ngayon?
Anong idudulog mo sa Kanya? Panginoon, buong puso po ang aming pasasalamat sa inyong ginawang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus para sa aming mga kasalanan. Nawa sa tuwing makikita namin ang krus, ipaalala mo po sa amin na kami magbalik tanaw sa kagandahang loob na iyong inihandog sa amin. Dalangin namin na sa araw-araw ng aming buhay, ipaalala ninyo po sa amin ang dakilang pagmamahal para sa aming lahat. Ipaalala niyo pong kami tinubos, pinalaya, niligtas, pinagaling mula sa aming mga kasalanan. Nawa po sa panahon na kami ay dumadanas ng sakit at karamdaman, maging totoo po na sa inyong mga latay kami makatatanggap ng kagalingan. Sa panahong minumulto kami ng masasakit naming nakaraan, ipakita niyo po sa krus na ang bawat sakit ng aming kalooban, ang kahihiyan mula sa aming kasalanan, inyo pong dinanas at tinanggap para sa amin. Sa panahon na kami po ay napapagod sa paglilingkod at gusto na naming sumuko, ilapit mo kami sa paanan ng inyong krus upang sa ganon, makita namin ang kahulugan at saysay ng aming buhay. Panginoon, ibalik mo po kami sa paanan ng inyong krus sa bawat araw ng aming buhay upang kami ay mabuhay ayon sa inyong kalooban. Alamin po natin ang presensya ng Panginoon sa oras nito. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Dakila ka sa buhay ko. Dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat. Hindi man karapat-dapat Ay iyong pinatawad. ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang Ang parte pong ito, aawitin lamang po ng congregation sa oras na ito para sa ating Panginoon. ang pagpupuri sa Ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang. Tatayo po ang lahat, aawitin po natin ito sabay-sabay. ang pagpupuri pa sa Pwede na po natin i-distribute ang Lord's Supper element sa oras na ito. lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang ialay ang pag-uri pa sa Ay para lang sa'yo. ay sa'yo
buti mo nang may pasasalamat sa ating Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng dinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip mo Buong lakas, buong alab po nating awitin, sabay-sabay. ang pagpupuri at salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Ialay ang pagpupuri at salamat Para lang ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Iaalay ang pagpupuri at salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Iaalay, Jesus. Hawakan po natin ang tinapay. Ito ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoong at binibigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipinagkanulo. Dumampot siya ng tinapay. Nagpasalamat siya. Pinagpira-piraso niya iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa inyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kami nakatanggap ng katubusan, kaligtasan, buhay na walang hanggan, kagalingan sa mga sakit at karamdaman. Dalangin po namin, Panginoon, maging matibay po sa amin ang mensahe ng krus sa bawat pagkakataon ng amin pong buhay. And as we partake, tanggapin po natin ang kagalingan ng Panginoon para sa ating mga kamag-anak at para po sa atin. Let us partake of the bread. Matapos ang hapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa atin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa dugo na inyong itinigis para kami malinis at para po
Pahiran niyo po ang buong pamilya namin ng inyong banal na dugo. Dinideklara po namin na kapag kami pinahiran ng inyong banal na dugo ang aming buong sambahayan, walang sagot ang kaaway sa dugo ng aming Panginoong Jesus. Kaya po sa oras na ito, salamat po sa inyong dugo na naglinis sa amin, sa aming mga kasalanan. Maging matibay po nawa ang kapangyarihan ng inyong dugo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. Let us partake of the juice. Sa oras po na ito, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung malakas po na pagpapalakpak sa Kanya. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Manalangin lang po tayo muli. Panginoon, salamat po sa pagkakataon pong ito na may ganito pong panahon na kami po'y maaaring alalahanin ang inyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sa araw-araw po ng amin pong buhay, pabalik-balikan po namin ang krus ng Kalbaryo. At alam po namin, Panginoon, na sa bawat araw po ng amin pong buhay, magiging matibay ang mensaheng ito sa amin. Panginoon, Huwag namin nawang hayaan ang mensaheng ito ay sa amin lang. Dalangin ko po, gamitin niyo rin po kami na maibahagi namin ang mensaheng ito ng inyong pagliligtas, ang mensahe ng inyong pag-ibig, ang mensahe ng inyong biyaya sa iba. Hayaan mo, Panginoon, na gamitin mo ang aming buhay upang ang inyong krus ng Kalbaryo ay hindi mawalan ng saysay. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. And we say, thank you, Jesus! Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.